awit ni kamatayan. Sa iyo'y nakaumang aswang manananggal, di ka't mapapara. Kaluluwang ligaw, malignong uhaw, kampo ng kadiliman, nasa isip lamang. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Magandang gabi, kasindakers. Magsama-sama tayo muli sa pinakanakasisindak na programa dito sa Radyo Pilipinas. Ito ang bukod tanging Science of Paranormal Radio Show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghang ating nararanasan. Ito rin ang pangahas na programang nagbubulgar sa secret society na nagpapatakbo ng buhay ng tao sa mundo. Narito po sina Benji Felipe at Reggie Calde Guzman na maghatid ng kasindak-sindak ng mga kwento, world conspiracies at pagsagot sa tanong niyo ukol sa panaginip at kababalaghan. Mamaya po ihatid ng kasama nating si Resh ang lingguang horoscope. Sa lahat ng tagapakinig, ang aming Facebook page ay facebook.com/kasindak facebook.com/kasindak. I-like, i-follow, i-share ang aming live streaming para mapakinggan din ng ibang kasindakers. At bago natin simulan ang kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas, magdasal muna tayo at tayo papasok na sa mundo ng paranormal at supernatural. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin na paglinawin ninyo ang puso at isip ng aming tagapakinig. Kayo lamang nakababatid ng totoo, kaya sa bawat
pananaliksik namin sa inyo, namin iniaasa ang mga senyales. Salamat po sa paggamit ninyo sa aming programa sa ikalulugod ninyo, at salamat sa lahat ng biyaya sa araw-araw, at salamat sa patuloy niyong paggabay sa sangkatauhan, anuman ang iba't iba naming paniniwalang pangreliyon. Lahat po kami mga anak ninyo. Amen. Ang mga dapat ninyong abangan, buhay ng Esin babalikan. Paano natuklasan ng Gospel of Judas? Abangan. Ang Bilderberg Group ikukwento. Ano ang Ku Klux Klan? Masisindak kayo sa kanila. Ang ating paranormal world ngayon, Acacia. Tatalakayin ni Ezekiel. Mata ng tao pwede nang magkaroon ng night vision? Iuulat. South African pastor, totoo nga bang naghihimala? Alamin. Malaki ba ang naitutulong ng lab-grown meat sa ating environment? Papaksain. Lahat ng tanong nyo tungkol sa panaginip at kababalaghan ay isa-isang sasagutin, at ang inabangan nyong lingguang horoscope, mamaya-maya po lamang. Ano ba itong Acacia na ating paranormal world rest? Ano ba yan? Ang paranormal word natin ngayong gabi ay Acacia. Ang tinutukoy na Acacia rito ay hindi ang mga malalagong puno ng acacia na nakikita natin sa Pilipinas. Ito ang acacia na pinaniniwalaan sa bansang India na mahiwaga. Sinasabi nila na ang acacia ay isang uri ng sustansya kung saan naiimbak ang lahat ng alaala kung paano nagsisimula ang ating buhay. Kabilang ito sa 5 elemento ng Hindi philosophy. Ang acacia para sa kanila ay isang aura, at ito rin ang magbibigay ng kwento sa ating hinaharap. Ang paniniwala ng mga tinatawag na Theosophists o yung mga taong dalubhasa sa misteryo at okultismo. Ang mga taong may taglay na psychic powers ay meron ding kakayahang makapasok sa acacia. Maaari nilang gamitin ang kanilang astral senses para makapasok sa astral light na katumbas ng acacia. Sa tradisyon ng India, nakikita nila na ang universe ay may 2 fundamental properties. Ito ang motion at space. Ang space para sa kanila ay ang acacia. Ang acacia ay nag-uugat sa salitang cash na ang ibig sabihin ay nagniningning o tumingkad. Ang acacia ay sinasabi nila na hindi maaaring paghiwalayin at habang buhay na naririyan lamang at laging nangingibabaw sa ating lahat. Merong nagtanong kasi sa atin noong nakaraang linggo kung ano daw ang Gospel of Judas Iscariot, at sinimulan nating talakayin, pero gusto nating mas magkaroon pa ng karugtong ito dahil pinangako natin na sasabihin natin saan ba nagsimula ang pagkakatuklas dito sa Gospel of Judas. Naitago nga yung gospel ni Judas sa loob ng 1,700 years
at na-restored at na-translate ng mga scholar at ito yung nasa English version ngayon. Authentic naman daw ang lahat ayon sa National Geographic Society. Marami sa biblical scholar ang naniniwalang ang Gospel of Judas ang most significant archaeological discovery sa ating panahon. Ang nag-iisang kopya nito mula sa ancient book noong pang 3rd o kaya 4th century AD na diskubre nito lamang nagdaang dekada 70. Kung sa Biblia, nakikita natin na sinasabi sa bagong tipan ni na Matthew, Mark, Luke at John na isang taksil o traidor si Judas Iscariote dahil ipinagkanro niya si Jesus sa halagang 30 pesetas, yung 30 pieces of silver. At yun nga ang nangyari kung bakit na ipapako sa krus si Jesus. Sa pag-aaral po ng mga dalubhasa sa Gospel of Judas, mayroong usapan si Jesus at ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Judas na kinakailangan maghanap ang nasusulat at kinakailangan magkanulo sa kanya ay isang kaibigan niya. Kaya hindi traitor si Judas sa mata ni Jesus. Kaya kahit na authenticated naman ang The Gospel of Judas, hindi ito tinatanggap ng mga daang milyong Katoliko dahil siguro hindi nila talaga mapaniwalaan na si Judas sa mahabang panahon ay taksil, biglang naging best friend ni Jesus. Pero paano nga ba natuklasan o lumitaw ang Gospel of Judas Iscariot? Sa ngayon ay pinaniniwalaang patay na ang Egyptian antique prospector na nakatuklas ng codex o ancient book na naglalaman ng Gospel of Judas na nakita sa Elminia, Egypt. Noong 1978 niya ito ibinenta sa Cairo antiquities dealer na nagngangalang si Hana. Pero noong dekada 80 nanakawan ng mga manuscript si Hana at nailabas ang kanyang mga antique collection palabas ng Egypt. Nahabol ni Hana ang kanyang mga collection sa antique collector naman sa Geneva, Switzerland. Doon ay ipinakita ni Hana sa mga eksperto ang kanyang nabawing codex at ang mga eksperto ay kumikilala sa kahalagahan nito. Pero dumaan pa ang 2 dekada bago siya nakakilala ng gustong bumili nito kasi mahal ang turing ni Hana sa Gospel of Judas, no? $3 million, no? Noong 1983, si Stephen Emil, na graduate student at nakatira sa Rome, Italy, ay tinawagan ng isang hindi niya kilalang antique dealer, no? Ay gustong ibenta sa kanila ang manuscript. Kaya nakipagkita si Emil kasama ang isa pang kaibigan niya na may kaugnayan sa mga lumang manuscript. At nakipagkita sila sa isang hotel sa Geneva sa anonymous seller. Nagkita-kita sila, kinuna ng retrato ang mga papyrus na nakabalot sa dyaryo at nasa kahon ng sapatos. Pero binawalan muna sila na kunan ng picture ang mga nakasulat. Sa unang tingin, alam ni na Emil na ancient document ang kanilang nakita. Pero hindi pa nila alam na yun pala ang Gospel of Judas. Sabi ni Emil na profesor na ngayon ng Coptic Studies sa University of Münster sa Germany, noong una niyang nakita ang Gospel na ito ay matibay pa ang halos 60 pahina. Pero dahil tumagal pa bago ito naisalin, ay 30 pahina na lamang ang naging matibay at malinaw ang nakasulat. Si Hana pala ang tumawag kina Emil noon na siya ring nagmamayari ng codex. $3 milyong nga ang presyo, wala naman silang ganung halaga kaya hindi agad nabili ang Gospel of Judas. Muli na itago ang codex sa isang safe deposit box sa Hicksville, New York sa loob ng 16 years. Hanggang ang Zurich, Switzerland base na antiquities dealer na si Freda Nussberger Tichakos ang nakabili nito noong year 2000. Dinala ni Tichakos ang document sa mga eksperto sa Yale University sa kanilang Biennale Rare Book and Manuscript Library para lubusang masuri. Ang Yale papyrus expert na si Robert Babcock ang nakatuklas na hawak ni Tikarusa ang Gospel of Judas.
Ito ang binabanggit sa mga teksto ni Saint Irenaeus. Ibinenta ang Gospel of Judas sa US dealer na si Bruce Ferrini at dalawang post-dated checks ang ibinigay niya kay Ticacus. Pero hindi napondohan ng cheque ni Ferrini kaya binawi sa kanya ang codex. Ang Foundation for Ancient Art naman sa Basel, Switzerland ay nakipag-ugnayan sa Washington DC-based National Geographic Society at sa La Jolla, California-based Waite Institute for Historical Discovery para ma-restore, ma-translate at ma-publish nila ang Gospel. Matapos ang paglimbag, isinauli ang mga pahina sa Egypt para tuloy itago sa Cairo Coptic Museum ang The Gospel of Judas. Yan ang kwento niyan na talagang gustong malaman ng marami kaya yan po muli nating binalikan at yan ang kwento kung papaano na ang Gospel of Judas ay napasakamay ng mga eksperto na ngayon ang siyang naglimbag. Yan. Inaayos ko itong mag-shout out nga kayo kung naririnig ba niyo kami kasi sira po yung mic namin sa ating live. Malinaw ba? Sabihin mo sa kanila, yung mga nakikinig po sa amin ngayon sa live stream, sabihin nyo lang kung malinaw po yung itinapat kong mic sa ating cellphone. Shout out lang po kayo para hindi tayo sayang ho baka magkaroon tayo ng mga kwentong hindi nyo marinig. At may nagtanong 3 weeks ago, pwede daw ba nating pag-usapan kung ano ang kwento ng Esin? Okay, salamat po at naririnig nyo ako, no? 5 taon na nakakaraan ang umpisa natin sa kasindak-sindak ang pagtalakay sa buhay ng Essens. Nitong nakaraang linggo ay may humiling na muli natin itong balikan. Siguro, nakikita niya rin na may teaser sa History Channel tungkol sa Essene na ipapalabas pa lamang ngayong buwan, kaya iniling niya natalakayan natin ito. Pero mo 5 years na nating pinag-uusapan, ngayon lang binuo ng History Channel ang tungkol sa Essene. Ang kwento ng pamumuhay ng mga Essene ay tila isang paraiso ang kanilang komunidad noong unang panahon. Marami ang kontrobersyang lumitaw sa pag-aaral ng mga dalubhasa ukol sa kanila. Pero malinaw na ang Essene ay lumayo sa kabiasnan noon para tuparin ang utos ng dakilang Diyos na mamuhay sila batay sa aral ng Master of Righteousness. Ang Master of Righteousness na ito ay kinikilala nila bilang siyang Diyos ni Abraham. Ngunit may isang tao na hindi lumayo sa kabiasnan dahil kailangang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Kaya may narapat ng taong ito na dalhin ang aral ng mga Essene sa lahat ng dako, sa lahat ng sulok ng mundo. Sa lahat ng dako ng mundo na may tao, imposible, pero nagawa niya. Siya ay walang iba, kundi si Jesus. Alam niyang sa kanyang kapangasan na mangaral sa harap ng maraming tao, mapapahamak ang kanyang buhay. Ngunit higit na mahalaga ang aral ng kanyang kinikilalang Diyos Ama kaysa sa kanyang buhay. Kaya si Jesus ang nagpatuloy sa aral ng mga Essene. Kaya ang kontrobersyal na tanong ng mga nag-aaral sa mga Dead Sea Scrolls na natagpuan kung saan natuklasan ang buhay ng mga Essene, si Jesucristo ba ay isang miyembro ng kapatiran ng Essene nung siya ay bata pa? Ang sabi ni Pilo na isang philosopher, ang mga Essene ay mga manggagamot o healers, pero ito ay isang uri ng paggamot sa espiritual na sakit ng tao. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdarasal sa Diyos. Ang tinutukoy ni Pilo ng mga Essene ay ang mga nasa Egypt sa Alexandria. Ang pagkakaiba raw nito sa mga Essene na nanirahan malapit sa Dead Sea, ang nasa Alexandria ay may mga babaeng miyembro. Sila ay mga taong vegetarian na nangingilin sa panahong kailangan, pero hindi sila nagbibigay ng maraming propesiya at hindi sila naglalagak ng iisang pera sa iisang kaban, kagaya ng tinalakay natin na isang grupo ng Essene 5 years ago, di ba? Ngunit sila rin ay hindi kumikiling sa salapi.
payak ang kanilang pamumuhay, mataas ang uri ng kanilang pag-iisip. Sila ay mga taong mahiligin sapagkat hala mga awit, naniniwala sila sa hiwaga ng buhay. Nagdarasal sa umaga pagsikat ng araw, iniiwasan nila ang mga nakagagawi ang animal sacrifices. Meron silang mga aral na kung tawagan ay basic Judaism at sila ay mahilig sa aklat lalo na ang Enochian literature o yung Book of Enoch. Ang Alexandria ay malapit sa Jerusalem, kaya pinaniniwalaan na ang dalawang grupo ng esen na ito ay nagpapalitan ng kuro-kuro at nagpapalitan ng mga binabasang aklat. At sinasabi ng ilang mga Bible scholar, ang ilang mga aklat na isinulat ni Pilo tungkol sa esen ay napasa kamay ni Jesus nung siya ay bata pa sa Palestina. Kaya ang paniniwala na si Jesus ay hindi nakapag-aral at isa lamang karpintero na nag-iikot-ikot at ang kanyang wisdom at malalim na pangunawa ay isang regalo ng Diyos, ay sinasabi ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng Dead Sea Scroll na mali. Dapat daw ang malupit na pagtrato kay Jesus bilang mangmang ay mabura na sa isip ng tao, sapagkat may mga katibayan na hindi siya taong walang pinag-aralan. Ayon sa kanila, ang training ng mga batang Kristiyano para sa ministeryo noong sinaunang panahon ay isang mahaba at mahirap na proseso. Kailangan matuto ng salitang Griego na hindi lang ordinary language kundi classical Greek. Sinasabi nila na si Jesus ay nag-aral ng extremely complicated cases, genders, numbers, voices, tenses, moods, conjugations, declensions at iba pang uri ng lengguwahe na yumayabong sa kanyang panahon. May mga nagsasabi na si Jesus ay natuto ng salitang Aramaic nung siya ay lumalaki sa isang bahay sa Palestino. Ang Aramaic ay Hebrew dialect na ginagamit noon at ang mga aral ni Kristo ay isinali na lang mula sa salitang Aramaic patungo sa salitang Greek at ito ang nilalaman ng New Testament o Bagong Tipan sa ating panahon. Ayon sa mga dalubhasa na nag-aaral ngayon ng Dead Sea Scrolls, noon pa man ay alam na ni Jesus ang salitang Greek sapagkat nag-aral siya nito. Kaya para sa kanila, si Jesus ay isang great teacher na natuto mula sa mga propetang Hebreo na ang aral din ay galing sa mga esin. Dahil sa katalanuhan ni Jesus, pinagpatuloy niya ang mga mabubuting aral at lumikha siya ng sariling mensahe sa sangkatauhan na ginamit ang lahat ng kanyang natutunan upang magpatuloy ang mabuting aral na sinimulan ng mga esin. Lahat ng ito ay nagmumula sa kanilang teacher of righteousness. Sabi ni Dr. Thomas Walker sa kanyang librong What Jesus Said noong 1925, si Jesus ay a well-read working man of his time whose own message was in no small measure due to the fact that he had enriched his mind by a careful perusal of the work of all types of sincere seekers after the truth of God. Not only in the officially sacred books, but also in the many other religious books and tracts which were circulating in his day. Sinabi ni George Hurst sa libro na The Literary Background of the New Testament noong 1928, ang bata pang si Jesus noon ay pumupuslit sa mga library ng Galilee upang magbasa ng mga libro. Ang mga librong ito ay partikular na binabasa din ng mga Gentile. Ito ang mga libro na nag-circulate noon sa Alexandria, Athens at sa Damascus. Ito rin ang mga lugar na inikot ni Jesus noong unang panahon. Sabi ni Dr. J.E.H. Thompson sa kanyang libro na Books Which Influenced Our Lord and His Apostles noong 1891, si Jesus ay nagpupunta sa mga lugar na kung saan nakatira ang mga esin at nagbabasa ng mga aklat hanggang madaling araw. Bahagi ng kanyang binabasa ang Book of Enoch na may mga apocalyptic visions tungkol sa Son of Man at sa Messianic Kingdom to come. Ito raw ang nagpapatunay na si Jesus ay may malalim na pakikipag-ugnayan sa mga esin at hindi raw dapat balewalain ng malapit na aral ng mga esin sa mga aral ni Kristo sa Christianity. At sinasabi naman ni Dr. F.J. Fogg Jackson na kanyang meron siyang aklat History of the Christian Church, na ang esin ay nagpapakilala ng bagong prinsipyo na naging malakas na impluensya sa paglago ng Christianity.
Kung pag-aaralan daw na mabuti, ang pagkatao ni Jesus ay bunga ng malalim na pangunawa sa pamumuhay, pag-iisip, pagtitiis at mga aral ng maraming henerasyon ng mga propeta ng Hebrew, ng mga gumagawa ng batas noon, ng mga pari at mga estudyante, ng mga religious leaders at ng ethical teachers. Sa makatuwid, ang lahat ng kaalaman ni Jesus ay mula sa pinagsama-sama ng mga taong kanyang nakahalubilo, mga aklat na kanyang mga binasa, mga religious practices na kanyang naranasan at mga aral ng mga propetang kanyang pinaniwalaan. Kaya tinuturing ng ilang dalubhasa sa pag-aaral ng Dead Sea Scrolls na si Jesus ang isa sa pinakadakilang propeta na hindi kinilala ang kanyang katalinuhan at mga aral na pinagdaanan. Sa ano't anuman, isang dakilang mangangaral si Jesus na ang tanging hangarin ay ang kabutihan ng sangkatauhan at ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat nilalang. Ito ang isang katotohanan na hindi mapapasubalian batay sa mga nakasulat sa kasaysayan na natagpuan sa Dead Sea Scrolls. Naway magbigay ng malinaw na pagpapakilala sa simula ng essay ng pagpapatuloy ng mabubuting aral na pinagbubuwesan ni Jesus ng buhay alang-alang sa ating lahat. Ibibigay muna sa atin na Resical ngayon ang Science News. Narito na ang Science News ngayong gabi. Paano kung magkaroon ka ng abilidad na magkaroon ng night vision? Matagumpay na isagawa ng mga siyentipiko mula sa University of Science and Technology of China at University of Massachusetts Medical School nang bigyan nila ang abilidad na makakita sa dilim ang isang laboratory mice. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-i-inject ng nanoparticles sa mga mata ng laboratory mice na siyang nag-upconvert ng near-infrared light na maging visible light. Ayon sa report, nagtagal ang night vision sa loob ng 10 linggo bago ito tuluyang mawala. Dahil doon, hindi nakapagtataka kung gagana rin ito sa mata ng tao. Pero may kaunting pag-aalanlangan si Professor Vladimir Kefalov ng Washington University sa St. Louis. Pahayag niya, "It is not clear whether achieving practical infrared visions in humans may require repetitive injections, and if so, whether such chronic treatment will have adverse long-term effects on the structure and functions of our eyes." Sa isang ulat naman, kumalat sa social media ang video ng isang South African pastor na muling binuhay ang taong patay na. Ang pastor na ito ay si Prophet Alf Lukau ng Alleluia Ministries International Church. Makikita sa video ang isang lalaki na nakahiga sa kabaong na bigla na lamang bumangon nang ipatong ng pastor ang kanyang palad sa dibdib ng lalaki at saka sinabing, "Rise up." Maraming tao ang nakasubaybay at naniwala sa palabas ng pastor. Pero ang kaibahan nga lang, sa himala nitong pastor na ito ay hindi naman pala talaga patay ang taong nasa kabaong. Dahil dito, nagsampan ng kaso ang bishop na si Eli Mogodiri laban sa pastor na nasa video at ang kanyang Alleluia Ministries International Church dahil sinisira raw nito ang pangalan ng simbahan. Pahayag ni Bishop Eli, "I have seen too much pulpit greed and commercialization going on in the church. Amongst others disturbing practices, right now we are witnessing the staged, fraudulent, and unfaithful act of resurrecting a deceased person in the Church of Alleluia Ministries International under the leadership of Prophet Alf Lukau." Samantala, nitong nakarang taon, naibalita na natin dito sa kasindak-sindak ang unang lab-grown burger na matagumpay na naisagawa ng mga eksperto sa Netherlands na umabot ng halagang $325,000. Inisip natin na malaki ang may tutulong nito bilang alternatibong food source
lalo na at patuloy na lumalaki ang populasyon ng mundo. Gayong malaki ang benepisyo ng proyektong ito, may mga kumekustyon kung ligtas ba ito sa kalikasan kaysa sa pag-aalaga na lang ng hayop bilang pagkain. Ayon sa pag-aaral, malaki ang kontribusyon ng mga baka sa global warming dahil sa methane na kanilang pinoproduce. Sa paggawa naman ng lab-grown meat, kinakailangan din ng enerhiya na maaaring makadagdag ng carbon dioxide sa atmosphere. Pahayag ng lead author na si Dr. John Lynch, the climate impacts of cultured meat production will depend on what level of sustainable energy generation can be achieved, as well as the efficiency of future culture processes. If the lab-grown meat is quite energy-intensive to produce them, then they would end up being worse for the climate than cows are. Sabi ng mga nakikinig sa atin, nagrereklamo sila, mahina na naman daw. Pasensya na kayo ha, at inaayos ko talaga. Yan. Malakas na ba? Yan. Okay na ba? Naririnig nyo na ba? Ha? Okay na? Shout out lang kayo kung naririnig nyo na ha? Mamaya i-upload namin to pero gusto kong marinig na din ngayon para masaya. Sa nais magdigosyo sa tamang paraan lumugar, mag-text sa 0917-865-2075. Kukontakin kayo ni Benedict Agabao. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot, sumubok, kaya ngayon asinsado na sila. Huwag kayong matras kung gusto nyong umunlad. 0917-865-2075. Okay na raw. Okay na daw yung audio, sabi nila. O di, mabuti naman. Hoy, kung meron kayong mga nakikitang multo at nararamdamang sumasalib sa inyong masamang espiritu, kung meron kayong kahilalakbot na panaginip, hindi nyo masagot, nakatanong kayo ng UFO o inakala nyo may duwendo, maligno sa bahay nyo, sige. I-like ang aming Facebook, facebook.com/kasindak, at doon pwede kayo magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan, sama-sama lang tayo sa Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Maraming gusto magbabati rin eh. Baka pwedeng batiin muna natin sila. Nakikita ko dito sa harap ko, marami silang nakikinig sa atin ngayon. Eh, oh. Batiin natin si Kevin Gonzales, Joseph Del Rosario. Ayan, sino-sino pa. Nakikita ko lumito. Sino-sino ba yan? Si Jimlyn Nebalasca Mahai, Sir Benji. Gustong-gusto ko po ang programa nyo. Salamat. Malinaw po ba ngayon ang dinig ninyo? Malinaw? Wala po kaming wire ng ang audio eh. Mabuhay daw tayo, sabi ni Joseph Del Rosario. Shout out daw si Reyna Laddie. Tsaka si Mang Juan, pabati daw. Tsaka si Helen. Si Michael Angelo Lava Abuda, good evening. Si Jonel Fortuna de la Cruz, pa-shout out sa siya kasi Benten. Si Jeff Sarabia, kinakamusta si Miss Dea? Si Miss Dea po, medyo busy siya ngayon. Alam ko na sa ngayon eh, Iloilo eh. O Bacolod, ganun. Joseph De Rosario, yan, shout out kaya. Lennon Madrigal, okay daw yung, sabi ni Lennon, okay na daw yung music. Hindi ko na gagalawin, kanina ko pa kasi ginagalaw eh. Jonel Fortuna de la Cruz, Paolo de la Cruz, pa-shout out ang anak ko na si Liza Faith. Si Ethan Reyes, pa-shout out, saka si Bagong Wewe Minaw, Sukuyute Mihares, Ado Kiyobod, Tres Bots. Bakit po madalas akong bilis, no? Mabilis. Mamaya na natin babasahin yung iba.
medyo ang bilis-bilis nung ating yung bakit gumaganon? Ganito ba talaga yung cellphone? Pasensya na po kayo. Ngayon ko lang nahawakan tong cellphone na to, ibang klase. Naguguluhan ako, ang bilis umandar. Anyway, meron akong babasahin sa inyong kwento na talagang marami ang nagre-request at ito po ay medyo nakasisindak ng konti. Sa kwentong ito ay talagang mararamdaman yung may masamang nagaganap sa panahong nagdaan. Request sa atin to, ano raw ba ang Ku Klux Klan? Yan. Ay, ikakwento namin sa inyo ni Res ito. Simulan mo, Res. Ano ba ang simula ng kwentong Ku Klux Klan? Nang matapos ang American Civil War noong 1865 at nanaig si President Abraham Lincoln at ang United States Union, mayroong mga radical na miyembro ng Kongreso na nagtangkang wasaki ng power structure ng South kung saan naroon ang rebel states. Nagtayo ng Freeman Bureau upang pangalagaan ang interes ng mga dating alipin. $17 million ang ginasta upang magtayo ng 4 na paaralan at daang ospital. Nagbigay din ng mga bahay at pagkain para sa mga nakalayang alipin. Noong 1866, ang Civil Rights Bill ay na-veto ni President Andrew Johnson. Sa eleksyon din ng taon na iyon, maraming radical na Republicans ang nahalal sa Kongreso, kaya nagkaroon ng Reconstruction Act. Bahagi nito, nabigyan ng karapatan ng mga nakalayang slaves na lalaki na makaboto na rin. Ngunit maraming organisasyon ang nabuo sa South America upang mangibabaw pa rin ang kapangyarihan ng white people at harangin ng black people na makaboto. Lahat ng paraan ay ginawa nila, kasama na ang karahasan. Ang mga sikat na association ay ang White Brotherhood, Men of Justice, Constitutional Union Guards at Knights of the White Camellia. Noong May 1866 sa Tennessee, may 6 na dating sundalo ang nagtatag ng unang sangay ng Ku Klux Klan. Ang Ku Klux ay salitang Griego na ang kahulugan ay circle. Ang Ku Klux Klan ay nagkaroon ng secret rituals at nagkaroon sila ng kakaibang pangalan sa kanilang opisyales. Ang presidente ay Grand Cyclops, ang vice president ay Grand Magi, ang marshal ay Grand Turk, at ang treasurer ay Grand Executor. Ang kanilang suot ay mahaba na puting damit na may maskara na pahabang korting triangle at may mga butas lang para sa kanilang mga mata. Sinadya nilang nakakatakot ang kanilang itsura para sila'y pangilagan. Noong panahon kasi na iyon, nagpakalat din sila ng fake news na ang mga miyembro ng Ku Klux Klan na nakikitang naglalakad sa daan ay mga kaluluwa ng Confederate soldiers na nangamatay na. Magulo noon ang Southern America dahil sa kakatapos na Civil War at ang walang trabaho na Confederate soldiers ay nagdagdag pa ng kahulugan or kaguluhan. Kaya ang kawalang katarungan na nagaganap ay sinamantala ng Ku Klux Klan. Ang mga bahay ng dating slaves na malaya na ay sinunog nila. Ang black people na nakikita nila ay pinapatay at kinakalat sa kalsada. Noong 1867, nagkaroon ng pagtitipon sa Nashville, Tennessee, ang Ku Klux Klan. Nagtayo sila ng local chapter. Ang mga ginagawang miyembro ay tinatanong kung pabor ba sila sa paghahari sa pamahalaan ng mga puti. Ang mga miyembro naman noon ay sari-sari. May mga anti-black vigilantes. May mahihirap na white man na magsasaka. May Democrat politicians at mga kriminal. Kaya nag-organisa na rin ng black people at itinatag ang loyal leagues na puro black people ang miyembro. Handa silang sumuporta sa mga policy ni President Lincoln ng panahon na iyon.
lalong nagwala ang Ku Klux Klan. Nilulusob nila ang mga black political leaders at ang black farmers na ay pinalayas sa kanilang sakahan. Linggo-linggo ay may pinapatay na black people. Hanggang sa umabot sa libong bilang ang namatay. Kapag mayroong bahay ng black people na may tao sa loob, binabaril muna ng Ku Klux Klan bago silaban at sunugin ng mga ito. Sa North Carolina at South Carolina, 197 black people ang pinatay mula 1866 hanggang 1867. Mahigit 600 ang pinagtangkaan nilang patayin at saktan. Ginawa nila ito sa iisang layunin, ang pigilan ng black people na makaboto. Ilang linggo bago naganap ang 1868 presidential election, mahigit 2,000 katao ang pinatay sa Louisiana. May isang pagkakataon na tinugis nila ang higit 200 na black people na boboto sana. Hinabol nila at naabutan sa kakahuyan. Marami ang napatay. Lahat ay sugatan. Kaya sa St. Landry Parish, may rehistrado roon na Republican na higit na nararami sa mga botante. Pero pagdating sa eleksyon, walang ni isa na Republican ang bumoto. Pero nagkaroon na ng duda sa Ku Klux Klan ng panahon na iyon dahil lumilitaw na nasa karamihan sa miyembro nila ay mga outlaws. Kaya ang maraming influential na Democrats ay nagdududa na sa aktibidad ng Ku Klux Klan. Nagkaroon ng anti-Klan at sila na ang tinutugis ngayon. Noong 1870, idineklara ng Federal Grand Jury na terrorist organization ng Ku Klux Klan. At noong 1871, nilagdaan ni President Ulysses Grant ang Ku Klux Klan Act na nagbibigay ng pahintulot na dumaan sa paglilitis sa mga miyembro na nagkasala sa iba't ibang krimen. Bahagi rin ng kautusan ng Ku Klux Klan na pigilan ang aktibidad nila, no? Maraming miyembro ang naaresto at kinasuhan hanggang ang mga aktibidad nila ay humina. Pagpasok ng 19th century, namayanin na naman ng racial tension sa southern states. May mga batas na ipinasa noon na nagbabawal na naman sa black men para makaboto. Dahil doon, maraming black people sa south ang umalis at lumipat sa north. Ito ang tinawag na The Great Migration, kaya muling namayagpag ang Ku Klux Klan. Pati ang black men na sumali sa United States Army sa pagpasok ng First World War ay kinamumuhian nila. Noong 1915, nireporma ni William Simons ang Ku Klux Klan. Isa siyang preacher na naniniwala sa nobela ni Richard Dixon na may pamagat na Ku Klux Klan Trilogy. Sa pelikula ring Birth of a Nation, ibinatay ang The Klansman. Ito ang second sa trilogy ng libro. Ang second Klan ay tinatag sa Atlanta. Sila ay kumukontra sa mga Roman Catholic, sa mga Hudyo o Jewish people, no? At sa mga immigrants, lalo na sa immigrants na black people. Dahil nga galit talaga sila sa mga itim. Lalo na yung mga sumusuporta sa Association for the Advancement of Colored People, National Association for the Advancement of Colored People, o mas nakilala sa National Association for the Advancement of Colored People, na ACPI ang na kilala nun. Sa panahon ito, lalong sumikat ang Ku Klux Klan sa pamumuno ni Hiram Evans, ang Imperial Grand Wizard ng Klan noong 1922. Sa kanya nauso ang symbol na burning cross o yung umaapoy na krus. Umabot sa 5 milyon ang naging miyembro ng Klan sa kanyang panahon. 5 million! Binubuo ang mga miyembro ng middle class at lower class na nangangamba na mauubusan sila ng trabaho dahil sa pagdagsa ng mga immigrant mula sa southern states at sa Europe. Kaya mula 1918 hanggang 1927, 416 African Americans ang pinatay. Pinipigil pa rin ng black people na makaboto noon. Sa Florida, may 2 black people na nagtangkang bumoto. Nilusob ang kanilang komunidad at 6 na African American ang namatay. Pero merong 2 white men ang nagawa ring mapatay ng black people nang sila'y lumusob.
Noong 1927 sa Alabama, may mga vigilant na Klan members na umatake sa black people. Pero may idinamay sila na white people. Kasi hinihinala nila na lumabag na sa batas ng Ku Klux Klan ang white people na kanilang pinatay. Binatikos ng media ang ginawa ng Ku Klux Klan na pag-atake pati sa white men. Nagalit din ang otoridad, pinahalap ang may kagagawa ng pag-atake. At ibinulgar ang maraming mga miyembro ng Klan. Kaya noong 1930 mula sa 5 milyong kasapi, naging 30,000 na lang ang naiwang kasapi. Noong 1944, tuluyan nang nawala ng kapangyarihan ng Ku Klux Klan ng ibulgar ng American government na may utang sila sa buwis sa halagang $685,000 na hindi nila nabayaran. Pero mayroon pa rin mga kumikilos. Mayroong pinasabog na bahay sa Alabama noong 1940s na kagagawa ng Klan dahil ang may-ari ng bahay ay matagumpay sa negosyo na African-American. Noong magkaroon ng mga civil rights activists sa Amerika, sa kanila ibinaling ng Klan ang aktibidad. Mayroong 4 na bahay na binomba sa Birmingham. Pag-aari ito ng black families. Kaya noong 1951 hanggang 1952, ang Birmingham ay binansagan muna na Birmingham. Noon ding gabi ng Pasko ng 1951, ang mga aktivista ng kasapi ng National Association for the Advancement of Colored People o NAACP na sina Harry at Harriet Moore ay namatay nang pasabugin ang kanilang bahay. Noong 1957, si Willie Edwards Jr. ay tinulak ng Klan members sa tulay ng Alabama River at namatay pagbagsak mula sa 120,000 feet papunta sa ilog. Noong 1963, ang NAACP activist na si Medgar Evers ay binaril at namatay sa garahe ng kanyang bahay. Noong 1963 pa rin sa 16th Street Baptist Church sa Birmingham, pinasabog ang kanilang simbahan. 4 na batang babaeng black American ang namatay. Noong 1964, 3 civil rights workers ang karumal-dumal na pinatay sa Mississippi. Nang taon ding yun, 2 black teenagers na sina Henry D. at Charles Moore ay pinatay sa Mississippi. Malaya ang operasyon ng Klansman noon dahil ang Birmingham Police Commissioner ay member ng Klan. Siya, si Bull Corner, na pinayagan lang ang Klan members sa kanilang ginagawa. Nung subukan ng black people na magkaroon ng Freedom Riders event, na mga civil rights activists ang nakasakay, inutusan ni Bull Connor na atakin ang bus na sinasakyan ng mga aktivista bago pa dumating ang mga pulis. Subalit marami ang civil rights legislation na naipasa na ng panahong yon para protektahan ang voting rights ng lahat. Kaya huminang muli ang 3 bugso ng pamamayagpag ng Ku Klux Klan. Noong 1974, ang leader naman ng Klan sa Louisiana na si David Duke ay binuhay ang Ku Klux Klan. Si David Duke ay kilalang nagsusuot ng Nazi uniform sa loob ng school campus nung estudyante pa siya dahil meron silang samahan tungkol sa mga Nazi. Siya rin ang nagbago sa image ng Klan, naging educated and professional at pinayagan na magkaroon ng babaeng miyembro. Sinabi niya na hindi naman talaga anti-black ang Ku Klux Klan kundi pro-white lamang at pro-Christian. Kaya noong 1980, itinatag niya ang National Association for the Advancement of White People. Kaya naging aktibo ang Ku Klux Klan ng 1 dekada sa pamumuno ni Duke. Pero noong 1979, ang miyembro ng Ku Klux Klan at miyembro ng American Nazi Party ay namaril at nakapatay ng civil rights demonstrators sa North Carolina. Noong 1980, 3 miyembro ng Klan ang pumatay ng 4 na matandang black women sa Tennessee. Noong 1981, si Michael Donald ay pinatay sa Alabama ng 2 Ku Klux Klan members. At kinasuhan ng 2. Ang isa sa kanila na nagngangalang si Henry Hayes ay nahatulan ng kamatayan. Hindi doon nahinto ang galit ng nanay ni Michael Donald na si Viola May
Kumilos siya upang magwakas ang panggugulo ng Ku Klux Klan sa Alabama at sa buong Amerika. Nagsampa siya ng kaso laban sa United Klans of America. Ito ang pinakamarahas at pinakamalaking Ku Klux Klan organization sa Amerika. Ang naging jury sa kaso ng nanay ni Michael Donald ay binubuo ng pawang white men. Pero ang naging hatol nila ay kasalanan ng United Klan ang kamatayan ng anak ni Viola May. Kaya pinag-utos ng korte na bayaran ng pamilya Donald ng halagang $7 million. Bunga nito, napilitan ng Ku Klux Klan na ibigay ang lahat ng kanilang ari-arian pati na ang kanilang headquarters sa Tuscaloosa na kailangang ibayad sa ina ng biktima. Noong binitay na si Harry Hayes taong 1997 dahil sa pagpatay kay Michael Donald, yun na ang unang pagkakataon mula noong 1913 na may binitay na white man dahil sa krimen laban sa black man. Sa ngayon, pinaniniwalaan na mayroon pa ring 5,000 hanggang 8,000 Ku Klux Klan members sa Amerika. Sila ay nagkalat sa 179 chapters ng organization. Nilalabanan pa rin nila ang illegal immigration, ang urban crime at same-sex marriage at galit pa rin sila sa African Americans. Ang iba sa mga chapters ng Ku Klux Klan ay nakipag-alyansa na rin sa neo-Nazi organization na mayroon ding layuning kamuhian ang lahat ng kalaban ng Ku Klux Klan. Sagutin natin yung Res, mga nagpapabati. Marami na dito. Sino-sino ba sila? Unahin ko lang si Kim Bautista. Patapik po ang The Way 999 ni Jose Maria Escriba at ang kaugnayan sa misteryosong samahan na Opus Dei. Lalagyan ko ito ng marka, Kim, para masaliksik ko ito sa susunod na linggo. Si Ian Paul Nazario, pabati daw siya. Pati yung kasama niyang anak at asawa. Hi, Ian Paul. Nawala yung comment. Hi, Ian Paul. Sige, ikaw muna. Si Andrew Palicar, patapik daw yung about sa Blood Eagle. Markahan natin yan. Si Ulimel Dave Adalin, nakabili na ako ng radyo sa amin sa Cotabato, sa South Cotabato, tsaka sa General Santos City. Thank you, Dave Ulimel, at nakabili ka na. Si Vince Ferrari, Sir Benji, may panaginip ako na pilit ko iniligtas ang sako ng bigas sa baha at hindi ko nagawa. Ano ang ibig sabihin nun? Vince, posibleng may gusto kang ayusin ng problema tungkol sa kaibigan mo. Baka meron kang kaaway, no? Na kaibigan. O baka naman meron kang problema sa pananalapi na nais mong ayusin para makapagsimula kang muli. Baka ito ay negosyo, hindi ko alam, no? Ikaw nakakalam yan. Ikatlo, baka may sitwasyon kang pwede ka nang umunlad pero merong mga sagabal na dapat mong ayusin. Ikaw ang sasagot niyan, Vince, sa iyong waking life. Sa tanong ni na Vivani Solis, Minchak, Jobel Sarabia, Estrella Serades at ng iba pang marami, pakitapik ang Momo na apps, yung Momo Challenge. Alam niyo po, yung Momo Challenge ay hoax hindi totoo, no? Pero ito yung nag-viral sa buong mundo at marami ang gumagaya ngayon sa estilo ng kanilang pananakot. Walang katotohanan to, no? Huwag kayong matakot. May gustong mag-trip, huwag ninyong sakyan para tigilan niya ang kanyang pagtitrip. Ganun lang po yun, no? Sino pang babating mo dyan? Si Jericho Garcia, pag-greet daw. Hi, Jericho. Po ang na-discover ng mga astronauts sa outer space. Ano kaya yun? Ano yung particular na kita ng astronaut? Si Zeus Lay, no? Sabi ni Zeus Lay, hello mga Lodi, ask ko lang, paano mahanap ang latest episode nyo kasi halos araw-araw ako nakikinig, dina-download ko at pinakikinggan sa shop namin habang nagtatrabaho. Mahirap hanapin ang mga latest episode nyo pwede bang makahingi ng link o paano ho ba?
Ang laking tulong po ng show nyo sa amin kasi namumulat kami sa lahat at tumatapang kami sa mga bagay-bagay. Thank you in advance. Paano ba yan? Meron tayong live stream sa FB, no? Paano kaya makukuha ni Zeus ang lahat ng mga episode na na-miss? Siguro dapat malaman natin kung ano yung mga episode na hindi niya nakuha, no? Si Janelle Fortuna de la Cruz, topic naman po yung Black Dahlia murder case. Black Dahlia murder case. Na-topic na natin yan. Ulitin na lang natin. Si Mark Jason Perdeguerra, patapik ang stigmata. I got curious. Malapit na naman kasi ang Holy Week. Aba, oo nga, no? Sige. Uulitin namin to pero pag-aralan na natin to nung nakaraan. Tapos si Raku Ichijo, Sir Benji, pabati po siya at patapik na rin kung totoo ang reincarnation. Totoo po yan sa pananaw ng kasindak-sindak. Maraming ulit na kami naghahanap ng mga kaso niya sa aming pananaliksik. Meron talaga mga napapatunayang mga bata na pinasukan ng kaluluwa ng lolo o bata sa ibang tribo na napunta sa urban tapos sinasabi niyang tagaroon ako sa rural area at pinatay ako at yung mga armas ay nilibing sa ganitong lugar at ang pangalan pumatay. Sinasabi niya, nagkakatotoo lahat. Meron ding kambal na alam nila lahat kung ano yung mga lugar na dinadaan ng magulang nila pag nakasakay sila sa kotse. Tapos, yung pala, namatay yung una nilang kapatid na kambal. Nung magkaanak ulit ng kambal, bumalik yung mga kaluluwa. Ganun. May mga ganun talagang kaso na napatunayan. Sabi ni Full Tank Nenyo. Full Tank Nenyo. Sa 3 taong kong pakikinig sa istasyon ninyo, walang nagbago, no? Nagbabago lang kayo ng istasyon pero number 1 pa rin kayo sa akin. Sana mas magtagal pa kayo. Maraming salamat sa iyo, Full Tank, no? Si Ralph Vincent pa, shout out Sir Benji pa. Sana daw italakay natin uli ang dark web. Sige. Tinalakay na natin pero ulitin natin. Walang problema yan. Ito si Ana. Makakatulong sa atin dyan sina Ryan Bersamina sa dark web. Alam nila yan. Si Ana pa-shout out po. Please pa-topic po ang backmasking. Matagal na natin pinag-usapan yun. Dalawang kaisipan yan eh. Maaaring yan talaga ay may sa demonyo dahil ang mga pinaghihinala ang bandang tumugtog noon, heavy metal, medyo gloomy ang dating, no? At saka ang tugtog nila medyo talagang pang rock, sobrang heavy rock na parang medyo associated sa Satanism. Pero sa isang school of thought, scientifically, ang backmasking kasi, binabaliktad yung tape. Noong araw po kasi cassette tape eh. Hindi po noon katulad ngayon na nasa USB na yung music, no? Noong araw po, merong tape yan na cassette. Pag umaandar yan, pag binaliktad mo mismo yung tape na yon, may maririnig pa rin kayong music at kung anong tunog na-associate sa masama. Hindi naman talaga magiging maganda ang tunog ng isang bagay na parang hinahatak mo at kinakaskas mo. Kaya talagang masakit sa tenga. Scientifically, dahil binaliktad mo yung tape, ang masasagap na tunog noong pinakakarayom niya, hindi tunog na may harmony. Walang harmony yun. Parang kumbaga sa lata, hinihila lang ng kabayo na tumatakbo, nagagasgas sa simento, masama tunog. Yun ang dalawang school of thought. Yung isa, nagkakataon lang na masama talaga tunog kasi binaligtad yung tape. Yung isa naman, pinaniniwala ang meron talagang nilalaman ng mga mensahe sinasadya raw gawin. Wala pa lang kasi nagpapatunay hanggang ngayon sa science at sa forensic na yung mga cassette tape ay baliktaran na nagkakaroon ng recording. Ayan. Si Tiokson Robert, Sir, tatanong ko lang, ang pakiramdam ko, laging may sumusunod at umaaligid sa akin. Masamang espiritu po kaya yan? Minsan, balisang-balisa naman ako. Parang palagi may gustong pumatay sa akin, natatakot na ako. Ano bang dapat kong gawin? Pero wag niyo hong isipin na ako'y nagda-drugs, hindi po. Alam mo, Bert, ang ganyang paranoia, hindi lang naman dulot yun ng nagda-drugs na tao, no? Kahit hindi ka nagda-drugs, maaaring maramdaman mo yan. Kasi baka meron kang trauma sa isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo man gustong harapin, nanunumbalik. Dapat pagpatingin ka sa doktor para malaman kung ano ang pinanggagalingan ng iyong paranoia, ha, Robert? Ito
Ito si Louis Corpin. Sir Benji, good evening po. Pa-topic po yung Southern England TV hacking incident. Napaka-creepy po noon. Sige, markahan mo lang yan. Kukunin mo para maano natin. Si Jarzin, itapik niya naman po yung blow up na nagbe-brainwash ng kabataan para mag-suicide. Totoo daw ba ito? Salamat. Tulad lang yan ng Momo Challenge, yung blue whale na nananakot. Pero, Jar, huwag niyo sasakyan kasi. Kaya yan pumapatok dahil nagbabayal, sinasakyan niya. Huwag kayong magpapa-apekto para huminto na lang sila, no? Kakatrip lang nila, nakaka-apektuhan kayo, no? Si Rikers Von Pabati from Baseco. Hi, Rikers. Ito si Dom Marquez. Sir, matagal ko na po kayo hindi napapakinggan. Ano po ba ang pwedeng station at araw po kayo na nagbo-broadcast? Tuwing Sabado po, dito kami sa Radyo Pilipinas, 738 kHz AM station. Kayo po ay bumili ng maliit na transistor radio, 100 piso lang yan. Dalhin nyo sa bulsa ninyo, pag Sabado, mapapakinggan nyo kami, 738 kHz Radyo Pilipinas. Sabi ni Ayan Alto, Kuya Benji, pabati kami ng misis ko, si Ayan Alto ito at si Anthony Ignacio, waiting po kami. Hi Anthony, hi Ayan. Si Louie Lugina, good evening kasindakers. Patapik ang bandang Linkin Park. Kasali ba sila sa Illuminati? Confused lang po ako. Hindi po ito totoo, no? Napaksaan na natin to, di ba, Res, ano? Nag-suicide lang talaga ang miyembro nito na si Chester Bennington. Actually, peke nga yung site na pinanggagalingan ng issue na Illuminati ang Linkin Park, eh. Ha? Si Luigi pa rin, tanong niya. Magandang gabi, gusto kong malaman. Pag mahimbing ang pagkakatulog ko, nagsasalita ako pero hindi ko alam yun, ang tawag doon. Pa-shout po ang mga kapatid kong sina Kuya Louie at Ate Lorraine. Ang tawag doon, Louie, yung sleep talking na common sa tao. Sabi ng mga dalubhasa, hindi naman medical problem yan, no? Walang problema kung basta wala kang naaabalang katabi na nagsasalita at hindi mo siya magigising. No? Ang madalas daw na dahilan nito, yung stress tayo, depressed tayo, kulang tayo sa tulog, meron tayong daytime drowsiness o yung sobrang lasenggo ka, inom ka naman ng alak, nakakapagsalita ka bang tulog. At isa pa, kung may lagnat ka pala, nagagawa mo ang tinatawag na sleep talking. Si Senny Arevalo, ang wish ko araw-araw ang programa nyo kasi every Saturday na lang bitin ako sa pakikinig. Mama, si Tita Senny, matagal na naming listener ni Derek Cacho to dun sa Radyo 5, no? Ma'am, pasensya na po kayo. Sobrang busy po talaga kami. Ako nga po, nakakapag-radyo pa ng mas madalas, no? Si Dea, minsan-minsan na lang talaga. Hindi nyo na siya naririnig, di ba? Ito si Aaron Lester Labrador Angeles. Magandang gabi kasindakers mula po sa Morong, Bataan. Ito si Mercado Philbert naman. Maganda daw ang pasok ng boses mo, Sir Benji. Parang katabi ka lang daw niya sa kama. Kasi po, bago yung phone na ginagamit namin, tapos dinikit namin sa aming earphone. Anyway, bago natin ituloy itong pagbati sa kanila, mayroong gustong magpakwento. Ano raw ba itong tinatawag na Bilderberg? Ayon sa BBC, ang Bilderberg Group Conference ang pinakaimportanteng pagtitipon ng mga tao sa mundo. Taon-taon ay dumadalo rito ang mga pinuno ng mga bansa, ng mga sikat na politiko, mga miyembro ng royal families, business leaders at iba pang importanteng tao. Sinasabing higit pa ito sa nagiging meeting ng World Bank, IMF, United Nations at European Union. Kung tutuusin ang mga taong dumadalo rito ay may tuturing na nagkukontrol sa buong mundo. Anuman ang napagpapasya nila may epekto sa pamumuhay ng tao sa daigdig, sa ating kasalukuyang panahon o sa panghinaharap. Pero lahat ng naging meeting nila hindi na iuulat sa media. Ang unang na-record na meeting ng Bilderberg ay ginanap sa Bilderberg Hotel sa Oosterbeek, Holland noong May 29 hanggang 31, 1954. Ang chairman noon ay si Prince Bernhard ng the Netherlands. Doon nagsimula ang tawag na Bilderberg Group dahil sa pangalan ng hotel.
Lahat ng mga taong imbitado at ang mga paksang pinag-uusapan ay pinagkakalihim-lihim at bawal na ibunyag ang identity ng sino man. Ang Bilderberg Group ay isang grupo na taliwas sa tinatawag na demokratikong pamamaraan. Ang pagkakaroon ng European Union ay bunga ng isang lihim na pagtitipon ng Bilderberg at ito ay noong pang 1953 na pagkasunduan. Kaya ayon sa BBC News, ang Bilderberg ay ultimate conspiracy theory. Alam natin lahat na nakakatakot maging ang Western world sa lakas ng European Union nitong nagdaang dekada. Hindi pala ito ordinaryong pagsasama-sama ng ilang bansa sa Europa, kundi isa pala itong matagal ng plano ng secret society na Bilderberg Group. Ang isa sa mabigat na bintang na nakagagawa ng grupong ito ay ang paghahasik ng lagim sa mundo na pinag-usapan na di umano nila. At ito'y ginatungan nila ng ginatungan si Osama Bin Laden na ikalat nito ang terorismo sa buong daigdig nung siya'y nabubuhay pa. Ang tanong natin ngayon, sino naman ang bumubuwag sa European Union kaya umi-exit ang Britain o yung tinatawag na Brexit? Ano ang idudulot nitong kaguluhan na naman sa atin? Abangan na lang po natin. Tanong ito ni Lemar. Ano ba ang incubus? What is this? Sabi niya. Alam mo, Lemar, nung unang panahon, kinatatakutan ng incubus dahil sinasabi ng mga alagad ng simbahan ito'y lalaking halimaw. Nanggagahasa at iumano ng mga babaeng natutulog kapag nakukursunadahan sila. Ang artistang si Hart Evangelista noong makapagkwento sa dating palabas sa ABS-CBN nanginig. Isang nakakatakot itong programa doon. Sinabi niya na mayroon silang isang bahay bakasyonan sa Laguna at may lumang salamin sa tinutulugan niyang kwarto. Doon niya di umano naranasan ng isang bangungot kapag natutulog siya. Parang may lumalabas na halimaw na lalaki mula sa lumang salamin kapag tulog na siya. Ang pakiramdam ni Hart, dinadaganan siya ng halimaw, kaya ang tingin niya, siya ay nire-rape. Hindi lang nag-iisa si Hart sa ganitong karanasan. Marami na ang tagapakinig natin na nagsasabing, parang may dumadagan sa kanila habang tulog. Tulad ni Hart, ang pakiramdam nila ay hinahalay sila ng halimaw. Pero ang totoo, nung dumaan na sa pag-aaral ang ganitong paniniwala, iba ang napatunayan. Ayon sa guro namin si Adam Reyes, ang incubus ay isang karaniwang karanasan habang tulog ang tao. May ibang function na nagaganap sa kanyang katawan na tinatawag na wet dream. Hindi gusto ng mga pare na sabihin ganito nga ang sitwasyon noong unang panahon, kaya nagkaroon ng lubos na katatakutan sa mga panaginip na tila may halimaw na nanghahalay. Tinawag na incubus ang halimaw na sinasabi rin nakabubuntis minsan-minsan. Pero huwag kayong matakot, kathang isip lamang ang lahat ng ito. Ang katumbas ng lalaking halimaw na incubus ay isa ring myth o kathang-isip lamang na tinatawag namang succubus. Babaeng halimaw daw na nangungursunada ng kalalakihan habang tulog. Pero hindi po totoo yan. Maraming gusto magpabati, Ares. Ang dami na. Isa-isahin natin sila. Si Tris Tibbs, Jeff Sarabia. Yan. Kakabati sila. Sino-sino pa ba mga gusto mong batiin dyan? Si Lennon Madrigal. Hi, Lennon. Si Maximix. Hi, Maximix. Si Marjorie Masaya Belen. Inaantay niya daw yung horoscope. Bibigyan natin maya-maya ang horoscope. Si Jericho Monte Virgen. Gusto niyang itapik natin si Ed Kaluwan. Si Ed Kaluwan. Si James Victor Tanlag. Ang bilis na naman. Hindi ko mahabol. Hindi ko nahahabol o basta gumaganon. Paano ba yan? Ayan. Yan. Sige. Yan. Yan.
okay. Sorry nahihirapan ako. Si Joe Maishan Filan, good evening Sir Benji. Ask ko lang, panaginip ng kapatid ko tungkol sa lola ko sa side ng mama ko na mukhang galit sa panaginip. Matagal ko na siya hindi nabibisita, 8 years na. Ganito po ang kahulugan ng ganyan, no? Merong mga katangian ang kapatid mo ba na naginip yon. May mga katangian ng lola mo na maaaring naihabilin dun sa kapatid mo at hinahanap ng kapatid mo yung mga katangian na yun, baka kailangan niya ngayon sa kanyang waking life at sinasabi ng subconscious mind niya na, yung mga bili ng lola gamitin mo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ganon. Ito si Benten. Gusto niya daw itopic yung buhay ni John of Patmos. John at Patmos. Sige. Patmos. Sige, ano natin yan. Basta, ano mo lang yan. Nakakatawa si Sir Benz, hindi niya nababasa ang text ko. Kasi ang ganda, ang new ng kanyang CP, mabilis daw. Sabi ni Tris Butch. Hindi Tris, may mali lang akong ginawa, inayos na ni Reshikel. So okay na. Nababasa ko na yung nyo. Sorry hindi ako teki Sabi ni Warren Smith, Boss, ano ang masasabi nyo kay Edcal? Kanina nabasa na natin to. Si Alexander Maranan, Sir Benji, pabati naman po kaming Aragon Boys. Hello sa Aragon Boys, salamat sa pakikinig. And dental technician sa Taytay, lagi kaming nakikinig. Thank you so much sa lahat ng mga taga-Taytay at sino na ba to? Ba't ito? Tumatakbo na naman ang aking binabasa. Ayan, hindi ko na mahabol. Ito si Oliver de Guzman, pabati daw siya. Hi Oliver. Si Jason Cortez. Hi Jason. Leonard Madrigal. Tsaka si ang bilis nito, mayroong si James Victor Danlag, good evening, nakikinig siya. Hi James Victor. Si James Lagua at saka ang Mobile Legend nakikinig. Yan. Pablo de la Cruz. Succubus yung babae sa buwan, sabi niya. Si June Pirata, patapik ang tungkol sa pagkidnap ni Queen Elizabeth sa 10 bata sa Canada at bakit sinasabing sinasacrifice daw ito, pakitapik din ng reptilian blood. Alam nyo, ito, kukwento ko to pero pinagbawalan ako ng Radyo 5 dati na ikwento to noong naroon ako Bakit si Pope Benedict XVI ay nag-resign? Kasi sa haba-haba ng panahon na nililitis yung kaso tungkol dun sa batang babaeng 9 years old na pinatay noong 1986 at ang mga magulang ay Amerikano at kasama dun yung Prince Burnham sa ritual, ay talagang naghabol yung magulang. At dahil meron naman tayong international, di ba yung ICC, no? International Court na yan, napatunayan noong 2014 na nagkasala yung tropa ni na Pope Benedict, pero hindi pa siya noon Santo Papa at gusto siyang ipahuli sa Italian police dahil nahatulan nga siyang arestuhin dahil sa pagkamatay ng bata na di umano yung naghahasa muna yung bata bago isinakripisyo. Nagkaroon ng problema dyan kasi hindi naman pwedeng basta pumasok ang Italian police sa Rome kasi yan ang Vatican kasi parang sa isang bansa din yan So, hindi naman makalabas ngayon si Pope Benedict. Pero dahil ayaw naman nila ng malaking kahihiyan, dahil medyo naging matigas ang mga politiko ng Italia noon, nagkakaroon ng banta na ibubulgaran na lang nila kung ano yung money laundering na ginagawa sa Vatican Bank. Kaya ang nangyari, pinasara yung bangko. Pero, hindi talaga isinuko si Pope Benedict XVI. So, stalemate. Hindi makapasok ang mga otoridad ng Italy sa Vatican, hindi man makalabas yung kanilang pinaghahanap. Kaya nung pumalit si Pope Francis, si Pope Benedict ay naroon lang, kinakanlong. May mga okasyon na kailangan lumitaw siya, hindi siya lumilitaw. Magtanong kayo sa sarili niyo, bakit? Yan. May kaugnayan kasi to sa tinanong sa ating kanina ng isang tagapakinig natin na si June Pirata, no? Yung may sinasakripisyong bata. Pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyang tanong niya na may 10 bata sa Canada na kinidnap ni Queen Elizabeth. Basta ang alam natin, ang pamilyang ito ang nagpasimula ng pagtitinda ng opium nung araw at kaya nagkaroon ng opium war sa Hong Kong. At kung merong secret society na sumusuporta sa mga
NPA, hinihinala ng manunulat na si Eric San Juan na yung pera na napupunta sa mga NPA dumadaan kay Joma Sison at kay Halandoni ay galing yan sa Europa, sa Queen Elizabeth, kasi pinananatili nilang magulo ang isang bansa, divide and rule, at may negosyo rin silang pinangangalagaan. Ito na nga yung droga. Ganon. Si Mark Jella Gregorio, patapik daw ang microscopic black holes at kung kaya makabuo ng mga ito ng particle accelerators, kagaya ng Large Hadron Collider. Ano natin yan? Si James Victor Tandag, sabi niya, Ma'am Dea, Sir at Shikir at Ma'am Charbenji, nakikinig ako sa bus. Hello sa lahat ng kasindakers and God bless sa inyong lahat. Okay, James, thank you. Si Jeff Saravia, patapik daw yung noetic science. Sige, markahan mo. Si Alexander Moranan, pakibati ang Aragon Boys, sabi niya. Laruan tune, laruan tune, nawala na naman, ang bilis naman. Laruan tune buy and sell. Laruan tune buy and sell ang pangalan niya. Nawala eh. Tumatalon lagi itong si Empong, pakibati ang tropa kong si Vincent Florendo. Tapos si Okram, sabi niya, Marco Pascual, listening in Oman. Sa lahat ng mga Pilipino dyan sa Middle East, salamat po. Oliver de Guzman, pa-shoutout daw. Okay, ibibigay muna sa atin ng kasama nating si Rez ang horoscope para sa linggong ito. Narito na ang horoscope ngayong gabi. Aries, March 21 hanggang April 20. Hingi ng tulong ng iba para makuha ang loob ng kliyente. Huwag pumayag na apurahin ang trabaho. Mag-concentrate sa trabaho. Baguhin ang sarili. Gamitin ang katalinuhan at gawin ang mga bagay na gusto. Taurus, April 21 hanggang May 21. Alagaan ang sarili para maiwasan ang sakit. Alamin ang motibo at kung tapat ang taong pinakikisamahan. Alamin kung bakit nakikipaglapit ng loob ang taong hindi pinagkakatiwalaan. Hindi magandang kombinasyon sa kalusugan ang pagod at bisyo. Gemini, May 22 hanggang June 21. May enjoy ang bonding kasama ng mga katrabaho. Huwag saluhin ng problema ng iba. Madadamay lang. Hindi magtatagal ang romantic infatuations. Magkaroon ng bagong approach sa buhay. Cancer, June 22 hanggang July 22. Kamamanghaan ng karisma at talentong ipinapakita. May darating na hindi inaasahang bisita. May ikadidismaya ngayong linggo. Alamin muna ang impormasyon sa papapasuking negosyo para hindi malugi. Leo, July 23 hanggang August 22. Magkakasakit dahil sa problema sa salapi. Mauuwi sa romansa ang pagtatravel. Maglaan ng oras para sa sarili. Pag-isipan ng mga kilos. May sisira ng daily routine. Virgo, August 23 hanggang September 23. Huwag nang gumamit ng mabubulaklak na salita. Sabihin na ang nais sabihin. Gamitin ang creativity para makagawa ng salapi. Nagbabago ang ugali at lalong nadadagdagan ng pressure sa buhay. Mamili kung susundin ang gusto ng kapareha o susundin ang sariling kagustuhan. Libra, September 24 hanggang October 23. Sumama sa mga taong magpapalawig pa ng kaisipan. May enjoy ang get-together na gagawin sa sariling bahay. Punan ng mga responsibilidad sa tahanan para maiwasan ang tampuhan. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Huwag upilit ang opinyon sa kapareha ngayong linggo.
Maglaan ng oras sa mga bata o kamag-anak. Iwasan ang pakikipag-argumento sa kapareha. Makakatulong ang paglilipat ng bahay para makahanap ng magandang trabaho. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Huwag magpadala sa panlilinlang ng iba. Kikita sa mga investments. Magkakaroon ng oportunidad na mag-travel. Kalimutan na ang mga pagsisisi sa nakaraan. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Huwag agad ibigay ang puso. Hindi maisasagawa ang mga nais sa tahanan ngayong linggo. Lalaruin ng kamag-anak ang iyong emosyon. Problema lang ang dulot ng mga imposibleng pangako. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Maglaan ng oras para sa mga bata. Hindi matutuwa ang boss sa iyong trabaho. Hindi lahat ng pagbabago ay makakabuti sa tahanan. Harapin ang problema bago lumala. Pisces, February 20 hanggang March 20. Malaki ang maitutulong ng pagte-travel. Hindi magiging maganda ang pagharap sa personal na relasyon. Magkaka-interes ang iba sa iyong kakaibang paraan ng pag-approach sa buhay. Lumabas kasama ang mga kaibigan. Sa nais pong sundan ang aming horoscope, buksan lamang ang Facebook page ng Kasindak-Sindak at doon ay upload na mamaya ang inyong kapalaran ngayong linggo. Sa nais na makakuha ng kopya ng aming aklat, mag-email ng full name at complete address at contact number sa kasindak.rp1@gmail.com kasindak.rp1@gmail.com Full name, complete address, contact number. Maraming salamat sa lahat ng mga kasindakers na walang sawang sumusuporta sa amin. Kahit na po minsan-minsan ay may mga absences kami, pinapatawad niyo pa rin kami. Marami pa rin pong sumusubaybay. Sa lahat po ng umaasa na tayo lilipat ng FM station, diyan lang muna kayo, darating din tayo dyan. Huwag kayong masyadong mainip. Salamat din kay Director General Bonga Portadera ng Philippine Broadcasting Service, Deputy Director General Carlo Villo, Sir Alan Alanigi, ang Station Manager ng Radyo Pilipinas 1, at Sir Ed Satira, Station Manager ng Radyo Pilipinas 2. Sa ngalan po ng kasama kong sina Derek Cacho at si Rechikel de Guzman, ako naman po si Benji Felipe nagsasabing maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa programang Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, patuloy tayo magdasal, pagpapalain tayo ng may kapal. Nakatingin sila. Hala! Hala! Hindi nakikita ng karaniwang mata at di mo akalain nakatingin